Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga giliw na tagapakinig po ng mga palatuntunan sa YouTube at sa Facebook. Okay. Ako po ay magsishare sa inyo ng isang aral mula po sa salita ng Diyos sa Biblia. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Ang Sinasadyang Kasalanan. Marami pa. Bakit lahat ba ng kasalanan? Lahat naman natin ang kasalanan sinadya. Mayroon naman kasalanan hindi sinadya. Yun ang Greek ng paraktuma. Paraktuma, sinadya rin yun. Yung paraktuma. Ito ng Martea ay Mamartano is missing the mark or miss the mark. Mistake. Parang ganun yung Mamartano. Maya ay titingnan natin. At yung isang kasalanan ay paraktuma is kasalanan sinadya. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa kapwa. Pagsalansan. Ito po ay pag-aaral natin. Hebrew chapter 10 verse 26. Ito. Tingnan natin sa Tagalog. Saan na ba yung Bible ko? Wala pa yung Bible. Hindi nakaprepare. Ito ba yung Bible? Maliit lang. Yan. Tingnan po natin ang Hebreo. Okay. Dito po sa Hebreo, sinulat po ito ng, di malaman kung sinong author dito eh. Pwedeng si Pablo o pwedeng yung mga apostol na iba. At di natin alam kung sino-sino mga apostol na sumulat. O manunulat ng Bible. Si Lucas na eh, manunulat. Baka si Lucas nagsulat nito. Pero wala ko nakasabi kasi sa Bible kung sino sumulat po ng Hebreo. Walang spiritual. Ang sa spiritual side is ang Holy Spirit. Kaya lang, sa physical na author, pang-taong author na nagsulat, walang nabanggit. Okay, tingnan natin yung chapter 10 ng Hebrew, verse 26. Chapter 10, verse 26. Labo. Ang liit. Mahirap talaga ito. Maliit. Hindi ko makita. 31 na to. 26 ito. 20. Ano? Makita oh. 26. Naubos na lang yung oras. Ito na. Ito ang Bible ko. Yan. Ang ganda ng Bible ko. Lumang-luma na. Ito sabi po dito sa verse 26 ng Hebrew chapter 10. Tagalog, ganito po. 26. Kung matapos natin makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing maihahandog sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang sabi niya. Pagkatapos po nating matanggap, makilala ang katotohanan. Sino yung katotohanan? Ang Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay ang Panginoong Jesus. Pagkatapos tayong maligtas, tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at personal natin tagapagligtas. At ito, patuloy pa po tayo sa pagkasala. Wala na daw haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng
ating mga kasalanan. Kasi iisa lang po ang hain. Sino po yung hain na yun? Ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong pangalawang Kristo na mamamatay po sa cross. Isahan lang po. Isahan lang. Huwag na tayong magkasala, sabi dito. Kung sadyain, kung sinasadya mo natin ang kasalanan. Tingnan po natin yung kasalanan dito sa totoong Biblia. Ito pala, hindi. Ang totoong Biblia ay yung Hebrew at saka Greek sa New Testament. Hebrew po sa Old Testament. Greek sa New Testament. Dahil sa New Testament ito, tingnan natin sa Greek ang kasalanan. Ano po yung kasalanan dito? Binabanggit. Okay. Tingnan ko po sa Greek na Bible. Meron po kasi kung Greek na Bible. Application lang po yun. Pero okay na yung isa naman Kung magkaroon ka ng Greek Bible, lexicon, strong, laki. Hindi na application na lang. Iba na kasi ngayon. AI na. Ito, sabi dito, sin. Okay. Sabi ko kanina, iniisip ko, kung ang sin dito ay hamartia, ito po ay kasalanan po ng sanlibutan. Pero po, pag hamartano, kasalanan natin to. Pang araw-araw natin kasalanan. Tininan ko po. Sabi, hamartano. Yung sin pong gamit dito is hamartano sa Greek. Ibig sabihin ng hamartano is to make mistake. Kung to make mistake, kung hamartano po ito, talagang kasalanan natin. Pagkatapos nating makilala talaga, katotohanan. Nagpatuloy ka pa rin sa kasalanan. Ibig sabihin ng hamartano ito, personal po natin itong kasalanan. Ang sabi po ng talata ay wala nang hain na iba, hindi ang Panginoon Jesus. Yan ang isa pang meaning ng hamartano ay commit a sin against God. Hamartano. Ginawa mo talaga, commit a sin against God. Nakagawa ka ng kasalanan. Kaya, totoo po ng sin dito is kasalanan natin talaga. Personal natin kasalanan. Problema nga dyan si Pablo sa kasalanan. Ang kasalanan po kasi ay kahit ang pigil mo dyan, magkakasala at magkakasala ka. Bakit? Kasi yung kasalanan ng yun, nasa katawan natin, yung kasalanan tinatawag na hamartia. Ibig sabihin yung kasalanan ni Adan na nasa atin, minanang kasalanan ni Adan, old sinful nature. Ang tawag niyon sa Greek is hamartia. Ayaw mo manuwindit, magkakasala ka. Ba? Kaya sabi nun sa talata, wala na kasi ibang hain. Binayaran na kasi itong hamartia na kasalanan, yung hamartano, yung paraptuma na kasalanan. Kasalanan natin sa kapwa, kasalanan sa Diyos, pagsalansa. Lahat yung tatlong klaseng kasalanan na ginagamit ng mga apostol sa Greek, yung hamartia, paraptuma, at hamartano, ay binayaran na po minsan ng Panginoon Jesus yan, doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga sabi na wala ng ibang hain. Minsan binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Okay. Balikan natin yung sabi ko kanina kay Pablo. Kasi yung problema si Pablo doon Sabi niya, bakit yung gusto kong gawin hindi ko magawa? Yung Romans chapter 7 verse 25. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yung ayaw ko, yung inis siya doon sa dapat, yung ayaw niya kasi yung kasalanan, yung pa naman ang ginagawa niya, yung kasalanan. Inis na siya sa kasalanan. Nakakainis talaga sa kasalanan. Bakit kaya? So, ang conclusion ni Pablo ganito, hindi na ako ang may gawa nun, kundi ang kasalanan nasa akin. Ibig sabihin, yung kasalanan nagagawa niya, hindi na siyang gumagawa, kundi yung kasalanan nasa kanya. Yung minanang kasalanan, yung old sinful nature. Ang bunga po nun ay
personal na kasalanan, yung hamartia, hamartano. Yung hamartia na kasalanan is original sin. Nagbubunga po yun ng hamartanong kasalanan. Yung kasalanan, sabi ni Pablo, hindi na akong gumagawa noon. Sinong gumagawa? Yung hamartia, yung kasalanan na nasa atin ang gumagawa ng kasalanan niya. Oh, yun ang sabi ni Pablo, Apostol Pablo. Okay, nalikan natin. Isa lang po ang hain, ang Panginoong Hesukristo at wala na pong iba para po mapatawad ang ating mga kasalanan. Noong unang panahon po, ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa Hebrew, yung mga Hudyo, pag umaalay po sila ng hain para sa kanilang kasalanan ay isang taon lang, yung isang buong baka, yung o kaya tupa, ihahain nila para sa kanilang kasalanan at yung kasalanan nila ay mapapatawad yun sa loob po ng isang taon. Pagkatapos ng isang taon, lapse na, nag-expired. Mag-aalay naman po sila ng another na baka o kaya tupa para mapatawad naman muli ang kanilang mga kasalanan sa loob po ng isang taon naman. At paulit-ulit po yung taon-taon. Pero ang Panginoong Hesukristo po ay, sabi sa Hebreo 9:12, minsan lamang pumasok sa dakong banal. Ang dala niya po ay hindi daw bulong baka, tupa o guya, kundi sarili niyang dugo ang kanyang dala na ibinayad sa atin, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para po tayo daw mapatawad sa ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Napatawad tayo ng ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Hindi isang taon, eternal, magpakailanman, forever. Binayaran yung kasalanan natin forever. Hindi na pa ulit-ulit na. Mamamatay. Kaya sabi doon sa talatang binasa natin, 10:26, wala lang hain pang iba. Iisa lang ang hain. Ang Panginoong Hesukristo. Yung kasalanan ay isang hain lang. Ang nagbayad ng ating kasalanan, ang Panginoong Hesukristo. Nabuhos ang kanyang dugo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Isahan lang pinatawad tayo. Hindi na pa ulit-ulit, hindi na taon-taon. Ay, hindi araw-araw. Hindi ka nangingi ng tawad. Hindi ganoon. Pinatawad ka na minsan nagpakailanman. Kita niyo yung grabe, amazing grace na yun. Na-amaze nga akong malaman ko yun kasi ganito. Yung kasalanan hindi mo pa nagagawa bukas, hindi mo alam kung anong kasalanan mo bukas. Sa isang linggo ito, mga kasalanan mo magagawa. Pinatawad na hindi mo pa nga nagagawa. Pinatawad niya na kasi kasama yun doon sa magpakailanman. Sabi niya, pinatawad tayo ng ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Hanggang kailan? Hanggang ilang araw ba yan? Ilang taon ba yan? Magpakailanman. Lahat ng mga kasalanan. Kasi lahat pinatawad na minsan at magpakailanman. Kaya sabi doon ng talata ng Biblia, pinatawad na minsan at magpakailanman. Yung nga amazing grace, nakakamangha na biyaya ng Diyos. Napatawarin ka ng iyong mga kasalanan, hindi mo pa nagagawa, pinatawad ka na. Kaya, amazed na amazed ka. Kasi, paano mo masasabing amazing kung nagkasala ka ngayon, humingi ka ng tawad, pinatawad ka? Maya naman, hingi ka ng tawad. Walang amazing doon. Ang amazing doon is, amazing grace doon is, hindi mo pa nagagawa, ay pinatawad ka na. Bakit? Kasi sabi niya, pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Ano bang sakop ng magpakailanman? Isang araw, 2 araw, isang linggo, isang buwan, isang taon? Hindi. Hanggang buhay ka. Bayad ang kasalanan mo. Hanggang buhay ka, pinatawad ang mga kasalanan mo. Kasi alam ng Diyos na lagi kang magkakasala araw-araw. Nasa iyo na kasi yung kasalanan eh, nakatanim sa iyo. Habang buhay ang tao, may tanim tayong kasalanan, yung hamartia, kasalanang minana kay Adan. Kaya alam ng Diyos yun, kaya ang ginawa ng Panginoon Jesus, binayaran na yun minsan, sinumpa niya doon sa krus, nabuhos ang kanyang dugo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi alam niya na lagi tayong magkakasala. Alam ng Diyos na araw-araw tayo nagkasala, minuto. Iba yung araw-araw, minuto, oras-oras, nakakasala,
Alam ng Diyos yun, kaya ang ginawa niya, pinatawad na tayo. Minsanan na, para hindi pa ulit-ulit, pinatawad ka na. Magpakailanman ang sabi niya. Napakaganda po nun. Biyayang yun ng Diyos sa atin. Okay, balikan natin yung Hebrew 10:26. Sana yan. Sabi dito, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay nagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing mayandog pa sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi minsan lang tayo pinatawad ng ating mga kasalanan ng Panginoong Hesus. Siya po ang nagligtas sa atin. Tingnan pa natin yung isang Greek dito na binanggit yung Hikoo Seos. Dalawang Hikoo Seos. Adverb po ito. Sabi niya, willingly of one own accord o spontaneously. Ito po yung sinasadya talaga. O dahil sinasadya daw. Ano na yan? Kasi mayroon nagsasabi, pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan. Bayad na. Pinatawad na. Minsan, kung pa kailan mo, pinatawad ka na. O pwede nang abusuhin na niya yung pwede ka na magkasala. Pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Ito yun. Pwede ka nang gumawa pala ng kasalanan. Hindi po yun. Kasi, ang Diyos po ay good. Kaya nga, ang Diyos is God is good. Yung goodness of God po, yung po ang nagbabago sa tao. Kung sa law, sa kautusan, hindi po ang tao mababago ng kautusan. Ang goodness of God po ang magbabago. Yung patawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo, magpakailan mo. Anong tawag mo doon? Goodness of God. That is grace of God. Gagawa ka pa ba ng kasalanan? Dapat magbago ka. Hindi ka nagagawa nun. Marami tayong mga Bible character na dati makasalanan, pero bago. Si Abraham. Biyaya pa rin yung kay Abraham eh. Marami siyang kasalanan nagawa kasi hindi naman siya perfecto. Pero yung grace of God is abound sa kanya. Sa atin din. Nababago po ang tao dahil sa goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos. Yung iligtas ka, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Niligtas ka. Yung pinatawad ka na minsan o pakailanman sa mga kasalanan. Gagawa ka pa ba ng kasalanan? Sabagay, marami pong mga tao na minsan inaabuso. Pero ilan lang po yun. Mababago pa rin yun. Magbabago po ang tao dahil sa salita ng Diyos, yung goodness of God, yung kabutihan ng Diyos. Yung paano babago sa tao, hindi po yung kautusan. Ang nagbabago sa tao. Dahil kung kautusan ay lalong hindi magbabago ang tao. Marami siyang lalabagin kasi kautusan. Pero kung kabutihan ng Diyos, hindi niya gagantihan ng Diyos kasamaan. Kasi napakabuti ng Diyos sa kanya. Okay. Yan po ang turo ng Diyos. Biyaya. Grace. Okay. Ito pa yung isa rito na tinignan ko. Ano po yung sa verse 29 kasi dito sa chapter 10, may binanggitan niya, yumurak sa anak ng Diyos. Kailangan, tingnan natin. Sa verse 29, sabi niya, gaano kabigat ang parusa na akala ninyo ang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos at lumabas tangan pa sa dugo na nagpatibay ng tipan at nagpabanal sa kanya sa humamak sa mahabaging espiritu. Ito po. Ang sabi, ang linaw po, sabi niya, gaano kabigat ang parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos. Ano ba ito? Believer o unbeliever? Sino ang humahamak sa anak ng Diyos? Wala naman po sigurong believer na
hahamak pa sa anak ng Diyos. Pagamat siguro mayroon, pero maya-maya tingnan natin. Ito, ang tingin ko dito, hindi naman ito believer. Humamak na nga sa anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, nireject niya. Anong nireject niya? Yung finished work of Christ doon sa cross ng Kalbaryo. Anong parusa niya? Impyerno eh. Sabi dito, kung basahin natin yung patuloy, ibubulid siya sa impyerno. O di ang believer, hindi po ito for believer. Ito pa ay para sa mga hindi mananampalataya na tao. Dito kasi parang ang audience dito, Hintil at Greek, Grego at Hintil. Ibig sabihin, Hudyo at Hintil. Na Kristiyano. Ito po Kristiyano, totoo, naligtas. Hindi po hahamakin. Hindi niya po hahamakin ng Diyos. Kaya sabi dito, gaano kabigat ang parusa? Ay pagkahiwalay po sa Diyos magpakailan. Kasi yung mga unbeliever, kasama po yung sa binayaran ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Nabuhos ang kanyang dugo doon. Pinatawad din sila. Hindi lamang sa ating mga mananampalataya tayo pinatawad, kundi lahat ng tao sa buong mundo pinatawad ng Panginoong Yesus. Pinatawad ng Diyos dahil doon sa dugo ng Panginoong Yesus na nabuhos sa cross ng Kalbaryo bilang alay para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung ito po ay hamakin nila, yung finished work of Christ doon sa cross ng Kalbaryo, tinanggihan nila ang kaligtasan sa pagitan ng pananampalataya na naman. Ano yung magandang balita doon? Kasi Kristo, namatay, naghirap po siya, namatay. Nilibing at sa katlong araw siya po ay nabuhay muli. Yung po ang magandang balita o mabuting balita. Pag yung po ay tinanggihan mo yun. Pag yun po ay tinanggihan ng tao, talagang pupunta sila sa impyerno. Mapapahamak sila. Kaya sabi dito, gaano kabigat na parusa? Sabi, grabe talaga. Impyerno po ang punta ng tao. Humamak at lumabas tangan sa dugo ng Panginoong Yesus. Ito sabi niyo, lumabas tangan sa dugo na nagpapatibay ng tipan at nagpapabanal sa kanya. Yung finished work of Christ po is ganito yan. Ano yung, sa tanong na, ano ba yung mga finished work? Ano bang tinapos ng Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo? Ano bang kaligtasan tinapos niya doon sa cross ng Kalbaryo? Ito po, ang tinapos na kaligtasan natin. At tinapos na trabaho ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Una po, you are eternally saved. Pag sumampalataya ka po sa Panginoong Yesus na siya po, tinanggap mo bilang Panginoon, personal mong tagapagligtas, you are eternally saved. John 3:16 na lang, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, hindi ka na ba, but have everlasting life. Yung everlasting life po is eternally saved. Ligtas ka mo, pakailanman. Yung salvation po, hindi na yun po mawawala. At pupunta ka ng langit pag ikaw po ay namatay physically. Yung kaluluwa, pupunta po doon. Yung pa sinasabi niya ng ligtas. Yung po ay kasama sa finished work of Christ, yung kaligtasan natin. Pangalawa po, you are forgiven all of your sins. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Forever pati, every 9:12, yung binasa natin kanina. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Minsan at magpakailanman. Okay. You become the righteousness of God. Pangatlo, ginawa ka na po ng Diyos na matuwid sa harap ng Diyos. Finished work of Christ pa rin po yun. Nang tanggapin mo siya bilang Panginoon at personal mong tagapagligtas, ikaw po ay matuwid na sa mata ng Diyos. Kaya tuwing nagkakasala ka, ang tingin sa'yo ng Diyos, gwapo pa rin. Kasi mayroon kang righteousness of God. Sino yun? Si Kristo na sa'yo. May humaharang. Kaya nga advocate. Ganap ng Panginoon. Kasi nasa langit na siya. Tuwing nagkakasala ang mga believers, may taga-surog, taga-pamagitan. May humaharang si Kristo. Pagtingin ng Diyos sa'yo, ang nakikita, hindi ikaw na nagkasala. Ang nakikita ng Diyos ay si Kristo sa'yo. Kasi nasa atin po ang Panginoong Kristo. Ang tawag doon ay righteousness of God. Katuwiran ng Diyos na sa atin, si Kristo. Tuwing nagkakasala tayo, nakikita ng Diyos Ama ay si Kristo sa atin. Kaya kahit nagkakasala tayo, ang tingin sa atin ng Diyos,
Wapo pa rin. Okay. Pangatlo, you are healed. Finish work pa rin yan. His stripe. Tayo doon ang pinagaling na sa ating mga kailangan, mga sakit at karamdaman. Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 24, sa mga sugat ng Panginoong Yesus, kayo ay magaling na. Kasama po yun dun sa finished work of Christ. Marami pong hindi matanggap ito ng mga believers. Hindi naman ako nagtataka kasi kasama ako doon. Hirap kong matanggap yun. ang totoo, hindi ko alam kung paano ko i-apply. Nababasa ko. At totoo yun kasi finished work eh. Kasama yun doon sa finished work. Bakit kasama sa finished work? Tingnan mo naman yung katawan ng Panginoon nung latigo eh. Dala yung laman. Kasi mayroong mga yung latigo ginagamit sa katawan niya eh. Mayroong mga matatalim na nilalagay at pag hatak eh. Grabe talagang sugat. Bugbog ang kanyang katawan. Kaya sabi doon, nabugbog na sugatan. Kaya, sugat. Hindi spiritual yun. Literal po yun, na nabugbog siya. Hirap yun. Parang hindi na siya makaabot ng krus eh. Pero hindi pinayagan ng Ama. Dahil kailangan talagang magawa niya yun. Para may sumpa na yung sakit at karamdaman natin. Kasi alam ng Diyos, masasakitin tayo. Lagi tayong nakakasakit. Alos lahat niya, kalahati ng ministry ng Panginoon. Panggagamot ang kanyang ginawa. Then, ang tao po ay lagi nagkakasakit dahil sa kasalanan. Masasakitin. Laging may sakit. Yan. Kaya, sabi ng Diyos, tinapos niya na yun doon sa krus ng Kalbaryo. Sakit at karamdaman. Ang problema ko ganito, paano ko yung Lord apply? Hirap. Totoo ngayon, magaling ka na dahil sa mga sugat ng Panginoon sa Kristo. Paano ka apply yun sa buhay ko? Buti na lang meron po akong mga napakinggan kapatid sa Panginoon na napakinggan ko, tama ka ako to. Hindi ko rin kasi alam kung paano gawin. Yan ang problema. Kaya tuloy, sasabihin ko, spiritual ito. Ano pag spiritual mo? Nagkasugat-sugat yung katawan, spiritual. Hindi yun. Physical yun. Wala. Kasi pag hindi mo alam, spiritual na lang. Hindi mo alam i-apply sa physical eh. Kasi ang Diyos is spiritual talaga. Yung salvation natin is spiritual. Pero may physical din na binigay Diyos. Kaya nga biyaya. Biyaya ng Diyos. Hindi lang lahat spiritual, may physical din. Kaya lahat binigay ng Diyos. Okay. Pag spiritual at pag literal, physical. Ang sabi doon, you are healed. Sa mga sugat niya, magaling na. Hindi po sinabi doon na gagaling. Kaya ang mga prayer ng iba ganito, Ama, sana gumaling ang kanyang sakit. Hindi ganun pala. Ako ganun ako manalangin. Sabi ko, Diyos ko sana magaling. Pagalingin mo pa ang sakit ni kapatid. Ganito. Dahil yung karamdaman niya ay naghihirap siya. Sabi ko, Lord, sana pagalingin mo po siya. Mali ba yun eh? Parang nire-reject ko yung finished work of Christ doon sa cross. That is rejection talaga yung ginagawa ko. Akala ko, hindi ko naman alam kasi hindi ko alam gawin. Alam ko yung salita, pero hindi ko alam paano apply. Pinatawad ako ng Panginoon. Mistake ko rin yun eh. Ito, asa? Ang dapat palang ipanalangin, sasabihin po natin, salamat. Salamat, Amang Diyos, dahil pinagaling mo na ako sa aking mga karamdaman. At sasabihin mo, salamat, pinagaling mo na ako. Panginoon Hesus, salamat at magaling na ako. Dapat ganun pero may ang pronounce. Idideklara mo na magaling na ako. Kaya kung may magpapapray sa'yo na may sakit, sasabihin mo, salamat, Amang Diyos, dahil magaling na si kapatid. Bakit? Mayroon kang pinaghuhugutan. Anong pinaghuhugutan mo? 1 Peter chapter 2, verse 24. Doon galing yung hugot mo. Hindi yung sana gumaling. Saan galing yun? Anong hinuhugutan mo, no? Dapat, pag nag-pray ka, galing sa salita ng Diyos. May paghuhugutan ka. At paghuhugutan po natin ay 1 Peter chapter, 2 Peter. Yung 1 Peter chapter
2 verse 24. Ano sabi? By His wound we are healed. Sa mga sugat ng Panginoon Jesus, kayo ay magaling na. Hindi po pagagalingin, hindi gagaling. Kayo ay magaling na. Kaya ano sasabihin mo? Salamat, Amang Diyos, dahil magaling na ako. Malakas, malusog, pinagpala, pinabura ng Diyos, at mabubuhay ng matagal. Dapat ganun. Ulit-ulitin mo yun sa buhay mo. At wala pong sakit at karamdaman na dadapo sa iyo. I-pronounce mo yan, sabihin mo sa Diyos. Pasalamatan mo. Ang gagawin na po natin ay faith, pananampalataya at pasasalamat sa Diyos dahil magaling na tayo. Ang problema hindi natin ginagawa kasi ang unang ginagawa natin, pupunta tayo ng doktor kasi may sakit tayo. Iinom tayo ng gamot. Unahin natin ang Diyos. Then, pagkatapos, iinom tayo ng gamot, punta tayo sa doktor, magpa-check up ka. Yan. Pero, unahin natin ang Diyos. Unahin natin. Salita niya. Sabi niya, magaling ka na. Pumunta ka na nga ng doktor, uminom ka ng gamot. Sabi mo, masakit pa. Eh kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung may sakit ka pa rin. Kasi yun sabi mo may karamdaman ako. Pero kung sabi wala na akong karamdaman, magaling na ako. Eh, gagaling ka talaga, magaling ka na talaga. Uminom ka na nga ng gamot, hindi ka pa rin tugod. Tubod, faith, mananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin, ito po ay finished work of Christ. Pag hindi po natin ito tinanggap, sinampalatayanan, that is rejection of the finished work of Christ on the cross. Ito ang nireject natin. Siya ay nasugatan, nabugbog, para lamang tayo gumaling sa ating mga karamdaman at mga sakit at karamdaman. Yung pang ibig sabihin nito, noon hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya tuloy sabi ko na spiritual na. Nako, buti na lang, salamat sa Lord at pinaalam sa akin at lininaw niya sa akin ano dapat talaga ang gagawin. Kaya ngayon, noon ang hihina ko kasi sabi ko, ang hina ng katawan. Na-stroke kasi ako ang paa ko ang sakit. Hindi na ata ako gagaling. Sabi ko, kaya tuloy, pinapronounce mo hindi na tuloy ko gagaling. Lalo ako talagang hindi gumagaling. Buti na lang, nang malaman ko ito, sabi, ulit-ulit ko yung ginawa. Lumakas ako. Magaling na pala ako. Kala ko hindi. Sabi ko, magaling na pala ako. Salamat Lord, magaling na pala ako. Pinagaling mo na ako. Salamat. Magaling na ako. Salamat Panginoon. Dahil sa mga sugat mo, ako ay magaling na. Malakas, malusog. Pinagpala ng Diyos. We are blessed and highly favored. Charito, kapatid. Charito. Ibig sabihin po ng charito is blessed and highly favored. O, yun lang. Yung ibig sabihin ng charito. Hindi po yung pangalan ng tao. Greek word po yun. Okay. Yun lamang po. May isa pa dito sa finished work of Christ. Gusto kong i-share sa inyo ito. You are blessed and highly favored. Yung binanggit. Ano pong text nito? 2 Corinthians 8:9 pong kinuha. Wala pong ibang makuha eh. Pero marami yan. Maraming text yan. Hindi ko lang nakuha lahat. Ito lang eh. Kasi lampas na nga ako sa oras para sa reels. Hindi na to reels. Talagang mahaba na itong okay. You are blessed and highly favored. Tayo daw ay blessed. You are charito. Charito. Sabi ng iba. Hindi spiritual niya. Sa langit yun eh. Doon ka mayaman. Mayaman ka sa langit. So, wala namang problema. Ganun talaga eh. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon doon sa langit. Meron tayong mansion doon. Di ba? Yun, pangako yun ng Diyos. Pero doon po yun nakasulat sa pinangako po yun ng Panginoong Isus sa mga Hudyo. Yung mga apostol niya, Hudyo yun eh. Doon sa John chapter 14, verse 6. Yung kaharian ng Diyos. Yung pinangako niya. Mayaman tayo. Simula ako nagsumampalataya ka sa Panginoong Isus. Mayaman ka na. Anak ka na ng Diyos. Kaya nga, blessed ka. Highly favored. Mayaman ka na. Sa langit. Sabi ng iba. Ang aplikasyon ko sa langit yun eh. Hindi wala. Patis.
sa buhay natin ngayon, buhay tayo dito sa lupa, physically, mayaman tayo. Bakit hindi ka ba kumain ng 3 araw? Kasi ibig sabihin dito ng blessed ay, tingnan nga natin, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Yan. 2 Corinto 8, 9. Ito, 8, 9. Ito pa sabi. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman, si Panginoong Hesukristo mayaman po siya, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Alamin natin, kung spiritual ang sasabihin natin doon, kasi pangako sa langit, mansion. Hindi pa siya patay noon. Nung namatay ang Panginoong Hesus, finished work, kasama to. Pangako niya ito para hindi tayo maghirap dito sa lupa. Blessed tayo na. Iba yung highly favored, yung blessed. Isa blessing. Ang blessing lahat, ang believer may blessing. Pero sa Kristiyano, sa anak ng Diyos, blessed ang tawag and highly favored. Dalawa lang ang blessed sa Bible. Mga believers tayo at si Maria. Blessed. Blessed Mary. Yan, nandun yun sa Luke. At yung mga believer, ito, tayong lahat ay blessed and highly favored, lahat ng anak ng Diyos. Ito rin natin. Si Kristo daw ay mayaman. Nagpakahirap. Totoo bang nagpakahirap siya? Yes. Saan siya napunta? Sa pamilya ni Jose at ni Maria. Napakahirap din ang buhay. Walang sariling bahay. Patakbo-takbo kung saan. Parang ngayon, arkila lang. Tag-arkila ka lang. Tapos pag pinalayas ka, layas ka. Kanya, hirap talaga ng buhay nila noon. Sabi nga ng Panginoong Hesus, yung dignos, yung ibon, at yung daga, may bahay yun. Pero yung anak ng tao, wala man lang matulugan. Walang bahay. Siya, wala din siya masabi niya, walang matulugan. Ganon kahirap buhay ng Panginoon. Sa buhay pang-araw-araw. Mahirap talaga ang buhay niya. Kaya yun, para daw tayo, yumaman. Nangyari na ba yun? Blessed tayo. Huwag natin i-declare yung poverty. I-declare natin yung rich. Huwag yung maghirap tayo. Huwag yun. Yung rich. Ano ba yung rich yan? Yung sapat na may makain ka sa araw-araw, that is rich. Yung binabanggit naman, sapat ka sa pagbuhay. Kumakain ka ng 3 beses sa araw. May merienda pa. Anong tawag mo doon? Sapat yun. Yun ang rich. Hindi po yung mayaman na milyonaryo. Pero kung bigay ng Diyos, bakit naman hindi? Pwede yun. Makakatulong ka pa sa kapwa mo. Marami kang matutulungan. Ministry, sa church. Alay mo. Pero, hindi ibig sabihin na yumaman ka, maging milyonaryo ka. Pero yung sapat, may trabaho na para mabuhay ka sa pang-araw-araw. Biyaya ng Diyos yun. Yun ang ibig sabihin. Kaya sinama na ng Panginoon doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Tinawag niya yung finished work of Christ. At sinabi niya pa ngayon, it is finished. Ano pa yung finish yun? Limo yun. Tapos na yung you are eternally saved. Ligtas ka na forever. You are forgiven of all your sin forever. You become the righteousness of God forever. Matuwid ka sa harap ng Diyos kasi anak ka na yun. And you are healed by stripe. Magaling na tayo. Wala na tayong sakit. Pinagaling na. Kasama po yun dun sa tinapos niya sa cross ng Kalbaryo. And you are blessed and highly favored. Okay. Yan lamang po at sana po mayroon kayo natutunan na kaunti. Nakatulong na rin po yun. Salamat po sa Panginoong Hesus. Salamat, Mama, sa iyong mga salita na pinag-aralan po namin.
Jesus name.